Hi, this is Kuya Fred of Bible Talks, your food for the soul. So, isa na naman pong gospel ang ating tatalakay. Nawa po sana ay maging daan ito para po magkaroon tayo ng kaunawaan kung ano po yung mensaheng gusto ibigay sa atin ng Diyos. But again, ating po pinapaalala, hindi po natin sinasabi na kami po yung laging final say o yung tama dito. Kumaga po ito, pwede natin kuhanin na gabay lamang. So, sa atin po, ang hangad lang po natin ay makapagpasa po ng ating pong nalalaman para po sa ganoon ay magkaroon tayo ng direksyon sa paggawa ng ating pong matututunan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay magkakaroon ng maikling dasal para po tayo po ay makahingi ng gabay sa ating pong Holy Spirit. So, simulan po natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang manayang pagmahal sa araw po ito, kami po ay humihingi po ng tulong ninyo para po kami makapagtalakay ng gospel ayon po sa inyong kalooban, hindi po yung sa amin. Nawa po sana ay kayo po ang makita at mamala sa aming pag-uusapan, hindi po yung aming sariling interes. Kaya naman po sa oras po ito, kami po ay buong puso po at kababaang loob na humingi po ng tulong sa inyong Holy Spirit. Nawa po sana ay magmula po lahat ng aming babanggitin sa tulong po ninyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, napakaganda ng ating panimula. Laging ganun dapat. Sisimulan natin lahat sa pamamagitan po ng panalangin. So, ngayon po, babasahin ko na po yung ating gospel kagaya po ng ginagawa natin lagi. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, pagdating ni Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, ay nagtanong siya ng ganito sa kanyang mga alagad. Ano ba ang sinasabi ng madla tungkol sa anak ng tao? Sumagot sila, may nagsasabing siya si Juan Bautista. May nagsasabi namang si Elias. Anong iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit kayo, ang tanong niya sa kanila, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Tinugon siya ni Jesus ng wika, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ang laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At di mananaig sa kanya ang mga pintuan ng impyerno. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang talian mo sa lupa, ay tatalian din sa langit. At anuman ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan din sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yan po yung ating gospel, Kumbaga dito, ang pinaka-main na pwede nating kuhanin dito po sa main message ng ating pong binasa ay sa tanong na sino si Jesus o sino ang Diyos para sa atin. So sa atin po, siguro ito po ay sisimulan na natin sa pagpapaliwanag po ng pamamaraang ICGCs. Meaning po, reflection po ito manggagaling sa akin, but still, hindi ko po kiniklaim na ito na po yung tama. Kuhanin lang po natin ito bilang reflection po na pwede po rin yung gamiting guide. So again, hindi ko po kiniklaim na kami po yung tama. So ito po, sa atin pong gospel, makita po natin, andun yung pagdating po ni Jesus sa lugar po ng Cesarea ng Filipos. So dito po, tingnan muna natin ang settings ng ating pong binabanggit na lugar. So sa lugar na ito, kasama ng mga nakatira dito, yung mga taga Cesarea ng Filipos, ay karaniwan po, sila po ay mga taong more on sa paganism na paniniwala. Sila po ay more on sa mga material na bagay. So, may mga pananampalataya, pero kadalasan po kasi dito nagaganap yung idolatry. When we say idolatry, ito po yung mga nagkikreate sila ng mga Diyos-Diyosan. So, ang alam ko, nandyan din yung mga goddesses of Greek goddesses, Greek gods, and also andyan din yung mga Diyos-Diyosang, ang alam ko, sila Molech din nandyan, So, dito po, ang titigan natin ay si Jesus nagpunta rito. So, si Jesus po, sa ating pagkakaunawa,
ay kung hindi po tanggap sa ibang sekta na siya po ay Diyos na totoo, sa atin kasi yung mga Katoliko, siya po ay taong totoo at Diyos na totoo. So sa atin po siguro naman, dahil sa kanyang mga ginampanan, lahat ng bagay na ginampanan niya ay kabutihan, pwede natin sigurong sabihin na kabutihan. Si Jesus po ay kabutihan at siya yung tunay na kabutihan. Ano? Bakit natin nasasabing siya yung tunay na kabutihan? Kasi hindi po siya naghihintay ng kapalit. So lahat ng ginawa niya, hindi na nga naghihintay ng kapalit pagkus ipinako pa natin sa krus hanggang siya po ay namatay. So ito po yung ating reflection na nakikita dito. Ang isa pong tao, tayo po yan, kagaya natin na handa na pong gumawa ng tunay na kabutihan. Na kung saan yung puso natin, tayong lahat naman po ay ganyan. Tayong lahat ay nagsisimula po sa pamumuhay na hindi po natin focus si Jesus. Gumagawa tayo ng kabutihan, pero hindi po natin ginagawa yan because of gusto nating patunayan na tayo po ay alagad ng Diyos. Kundi karaniwan, dati ito, So, ang ating ibig sabihin, yung ating pong mga ganyang gampanin, pwede mong daanan, huwag tatambayan. Ano ibig natin sabihin? Halimbawa ito, sa paggawa mo ng kabutihan, kaya mo siya gagawin kasi gusto mo magkaroon siya ng utang na loob sa iyo. Para sa ganun, in times na, or kakailanganin mo yung bagay na yan, meron kong kailangan sa kanya sa tulungan mo, ipatatalo natin ng utang na loob para sa kanya. O kaya naman, kaya ka tutulong kasi meron kang kapakinabangan makukuha. And ito yung binabanggit natin, ano ba ang pinakatinatamaan po sa atin pagka tayo po ay gagawa ng isang bagay, natatamaan yung ating pong pansariling interes. Mauwi po yan sa tatlong bagay, yung KKK na sinasabi natin. Yun yung nagiging focus natin. At ang ating KKK po ay focus natin because of the free will na binibigay sa atin ng Diyos. So ano yung KKK natin? Kayamanan, kapangyarihan at karangalan. So yan po yung ating pagtanggap sa KKK. Hindi po yung kay Bonifacio. Kumbaga sa ating KKK, yun yung nagiging dahilan bakit tayo po ay napapalayo sa Diyos. Or kung hindi man, yun yung dahilan bakit hindi po natin napaprioritize ang Diyos. So ito naman sa ating gospel ay isang tao na naglilimik, hango din sa ating nakaraang gospel, yung pong babae pong galing sa Kanaan. Kumbaga po doon ay she was torn in between of Tiro and Sidon. So kumbaga sa atin, ang paliwanag natin doon, ano ba yung topography ng Tiro? Ang Tiro po ay mostly, yan po yung drought. Andyan yung drought na kung saan talagang drylands yan. So kaya nga nabanggit natin doon na tuyong-tuyo siya. At yung Sidon naman, ito po yung kahit paano nauulanan na. So kumbaga sa ating spiritual na pagpapaliwanag using ICGCs, doon po yung bilang tao, nagaling naman sa Kanaan kasi ginanap yung kasalan, So kumbaga parang ganito, isang babae o isang tao na kung saan ay nagkakaroon po siya ng tawag ito, yung focus niya nawawala kasi she was torn in between. Kung minsan, andun nakikita mo yung kabutihan at yung kasamaan. Sa isang banda, pwede nating sabihin, ito yung mabuting gagampanin, kaya lang meron nagiging hindrance kasi nga, meron pong ibang tumatawag ng attention mo. So ngayon, ito na yung sinasabi natin, karugtong ng gospel natin last week, ang hangat po ng tao dito ay gustong gumawa ng kabutihan para sa Diyos. Kasi dalawang klase ang kabutihan na pwede nating makita, So again, hindi natin kiniklaim na ito yung final say ng ating Biblia, but kuhanin natin itong guide, again, kabutihan. Ano ba ang kabutihan? So ang kabutihan po, ito yung mga bagay na ginagawa ng tao na makapagbibigay katuwaan sa Diyos, wala nang iba. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Hindi kailangan ng Diyos ng sasakyan, ng cellphone. So ano kailangan ng Diyos sa atin? Ito po yung kabutihan. Na kung saan, ang examples niyan, pwede natin sabihin yung pagtulong sa kapwa, pagka merong may sakit, alagaan mo, mga examples yan, pero ano yung true meaning ng kabutihan? So, binigay natin yan. Para sa ganun, bakit natin tinatanong, ay maging consistent po tayo. And this time, sa gospel natin, hinihiling po natin, kumbaga tayo po yan, yung mga lugar na kung saan nasa lugar po ng si San ng Filipo, hindi naman sinasabing masama, but
Ito yung nagiging dahilan bakit tayo napapalayo sa Diyos, di ba? Material na bagay. And yung sinabi natin kaninang KKK, kasi bakit yung kayamanan, kapangyarihan, karangalan ay nagiging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. Kasi po, dahil po sa ating free will. Ano? So sa free will natin, diyan magaganap yung uunahin mo na muna syempre, yung pangkatawan lupa mo. Kasi po bilang tao, meron tayong pananagutan. Una, yung pananagutan po natin sa ating katawang lupa. Ganon din sa ating kapwa. Panagutan mo yung kanya katawang lupa. Kaya naman sa atin po, hindi pinagdadamot ng Diyos yung ating free will para kumita tayo. Para po sa ating pangangailangan physical. And pinakamahalaga, most importantly is yung atin pong para sa ating kaluluwa. Kasi tignan mo, pwede nating sabihin, at kadalasan pagka mga namamatay, sinasabi, kahit mayaman yan, hindi niya madadala sa langit yung kanyang yaman. So ito naman yung katandaan sa atin. And according sa gospel natin, meron din tayong gospel na sinasabi, dating ang panahon, ang tao po ay maghahanap, sa kanyang paglilimi, ay maghahanap ng kakaibang kaligayahan. And ano yung kakaibang kaligayahan yan? Yung KKK na binabanggit natin, bunga po ng ating bunga po ng ating interest na pansarili, KKK, dahil po sa ating free will, yun yung nagagasgas natin, Tingnan natin ito. Dating ang panahon, dahil sa paggamit mo ng KKK, hindi ba may times na galing ka ng party, then after ng partying pinuntahan mo pag-uwi mo sa bahay, ito yung bakit ganito? Nagtatanong tayo na kanina naman masaya ako, no? Bakit ngayon parang may kulang pa rin? So yun yung sinasabi natin according sa gospel natin. Hindi ko lang po maalala kung anong gospel doon, pero sabi doon, dating ang panahon na ang tao ay maghahanap ng kakaibang kaligayahan. Ano yung kaligayahan yan? Yung kaligayahan na sinasabi natin ay kinukuha mo sa material yung isa. Yun yung talagang usually nating nagiging panimula. Yun ang usual na panimula ng tao. Kumbaga, hinahanap natin lagi ang kapupunan ng ating happiness through material things, no? Unang-una, magandang posisyon o trabaho, no? Ikalawa, yung pag-aari, At ikatlo, yung bang kapangyarihan at karangalan, So, tignan natin ito. Dahil sa free will po, yan yung nagiging gamit natin. And dating ang time, nasasabihin mo bakit ganito? Ano yung kulang sa buhay ko? Ito na po yung magandang gospel. Nalilitaw sa atin. And binanggit natin kanina, yung dalawang klase ng kabutihan, this time ay maintindihan natin kung ano yung para sa ating kaluluwa na magbibigay sa atin ng eternal happiness. Una, kabutihan pansarili, which sinasabi natin, sana kung ganyan, ito yung wag mong tatambayan. Kumbaga dapat yan, daanan mo lang. Ibig sabihin ng kabutihan pansarili, lahat ng gagawin natin kabutihan, karaniwan yan ay merong kapalit. Kabutihan pansarili. Yung ikalawa ay kabutihan para sa Diyos. So pag sinabi natin gano'n, gagawa ka ng kabutihan, bagamat may hirap, maglilingkod tayo sa simbahan kahit na mahirap, gagawa ka ng kabutihan na walang hinihintay na kapalit in short. So ito na po, kung naunawaan na natin yung kabutihan, ganyan pala. Sabi mo sa sarili mo, according sa gospel natin, ito yung gusto mo lang gumawa ng kabutihan. So paano ba nakikilala ang Diyos? Si Jesus. Binanggit dito, una, sabi gano'n, paano daw ba nakikilala ng mga madla? So pag sinabing madla, sa karamihan ba? Paano ba nakikilala si Jesus? So tayo po, alam niyo, ang Diyos kasi nakikilala natin yan kung paano siyang kumikilos sa atin. Kaya nga sabi natin, sino ang Diyos? When we say, sino ang Diyos, at tinanong natin yan, ibig sabihin, nakikilala mo ang Diyos kung paano siya naging para sa iyo. Halimbawa, sa panahon ng iyong kalungkutan, siya yung ating masasandalan. Karaniwan naman po yan, di ba? Sa ating pong pamumuhay, yung bang tipong lahat ng hilingin mo ay ibibigay niya sa iyo through material things na gusto mo. So kung paano siya kumikilos sa iyo, siya ang provider mo, siya yung ating takbuhan. So everything na pwede po nating sabihin na puro kabutihan, siya po yun, lahat ng may isip natin. So ito sa pagkakataong ito, sa gospel natin, ito yung paano siyang kumikilos sa iyo, paano mo siya na-recognize. Una binanggit po dito si Elias, Ay, di pala. Binanggit muna si Juan Bautista and
alam po natin lahat. Si Juan Bautista, kahit mga kaparian, ang kanilang pagtanggap na ating din pong sinusundan ay si Juan Bautista po ang simbolo ng konsensya. Bakit? So yung binabanggit natin kanina, galing ka ng party, pero bakit pag uwi mo sa bahay ay malungkot ka, merong sumisigaw. May humihiyaw sa ating puso. So ngayon, si Juan Bautista po ay humiyaw po sa ilang, sa lugar na ilang, at sa panahon po niya, ang lugar na ilang na kanyang sinigawan, o doon siya nagsisigaw, naghihiyaw, nagsabi magpatag kayo ng daan, ayusin niyo yung daan. So yun po yun, magtuwid kayo, doon siya humiyaw sa disyerto. So sa disyerto po, napakaraming lupa diyan. So sa atin, ano ba ang disyerto? Ano ba ang lupa? Ang lupa po kasi dito po natin pwedeng sabihin, totoo naman ito. Ang lupa, ang main source o pinanggagalingan po ng mga makamundong maaring maging dahilan para maging kasalanan natin. Totoo 'yan. Through the environment, doon po nanggagaling lahat ng pwedeng contribute sa ating magiging pag-uugali din. And syempre, kung maalala po ninyo, sa ating kabataan, lahat tayo ay tinitrain to be someone na pwedeng malaki kumita. So, di ba, sabi mo sa anak mo, kahit naman hindi pa nakakaunawa, gusto ko maging doktor ka, gusto kong maging lawyer ka, no? So, ito yung nakakalungkot. Sobrang bihira ang nagsasabi ng gusto kong maging pari ka, maging madre ka. So, tignan natin ito. Dito po sa ating sinasabi na, bakit si Juan Bautista binabanggit natin dito? Ito yung pagkakataon na kung saan, gaya ng sinabi natin kanina, nagiging focus natin talaga material things, yung KKK. Di ba dati yung panahon na sa isang banda, matapos mong party-party, mauupo ka o matutulog ka, habang nasa isang lugar na tahimik ka, kagaya ng ilang na sinasabi, disyerto, sino sasagot kay Juan Bautista doon? Butiki, ahas, cactus. Napaka-unfair, di ba? Kasi nga, ang ating pagtanggap sa mga gospels natin, kuhanin natin o subukan nating labatan ng spiritual connection sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw. So ngayon, ito na yun. May mga tao kasing sinasabi na, yun nga po, pag punong-puno na ang puso mo ng lupa, kagaya ng disyerto, may hihiyaw dito. Kasi bakit ganun? Ang saya-saya naman kanina sa party-party, nalasing ako, na-enjoy ko yung food, na-enjoy ko yung time ko with my friends, bakit parang kulang pa rin? So yun na nga yung pag punong-puno ng lupa yung ating puso, mahihiyaw. Si Juan Bautista yun. Ano ang hihiyaw niya? Yung mga bagay na kulang sa atin. Tulad ng, magsimba ka naman, kung di ka nagsisimba. And, syempre, bilang Katoliko, yun ang unang-una nating responsibilidad. Ano pa? Uy, dalawin mo naman yung kaibigan mo doon. Kawawa naman, nagsisimba ka naman, pero bakit gano'n? Ikaw lang mag-isa, magsama ka naman. Yan yung mga iihiyaw po ng ating konsensya. So ngayon, may mga tao rin kasi na iniisip pag nakukonsensya na, di ba sabi, sino ba ang tingin sa akin nila? Ano ba ang pagkakakilala nila sa akin? Ikaw daw po si Juan Bautista. At ibig sabihin, pagka ganun, parang may mga tao kasing matapos makonsensya, parang sapat na sa kanila. Kaya alam po, huwag natin kakalimutan, Jesus po, bakit sinabi ng mga tao na makapangyarihan? Kasi nga, yung kanya sinasabi, kanya ginagawa. And pag nakonsensya tayo, kumisan, akala natin yun eh. Nakagawa tayo ng pagkukulang. Diyos ko, Lord, patawarin mo ako, nakagawa akong pagkukulang. Masyado akong hindi makatulog sa nagawa ko. Kaso ang problema, kung wala kang ginawa, wala kang nagawang kabutihan. Kaya ngayon ang nangyari, kaya may sinasabi tayo, kasabihin natin, tingnan mo tong taon to, kung hindi pa na konsensya. Di ba? Hindi gagawa ng mabuti. Kung hindi pa na konsensya, di ba ako pupuntahan? Yun eh. So sa atin po, kuminsan, ang tao, tayo po mga tao, nagiging parang sapat na sa atin yung makonsensya. Kaya lang, kung may nasaktan tayong tao, at nakonsensya ka lang, wala kang ginawa, hindi po kabutihan yun. Sana po nakukuha po natin, ha? Ikalawa, ang sabi gano'n ay ikaw daw po si Elias. Ayan. Si Elias po, actually, ito po ay isang taong lingkod ng Diyos na kung saan siya po ay hinahabol ng mga mga sundalo.
kasi gusto siyang patayin. Ngayon, nung papatayin na siya po ng mga sundalo, nagdasal siya sa Diyos sa matayang team, at siya po'y pumikit, sa kanyang pagdilat, matapos siya magdasal, ay nakita po niya yung mga anghel. So, kumbaga, ito po yung pwede nating sabihin, bilang isang alagad, bilang isang taong nagpapakaalagad, bilang isang taong gusto pong gumawa ng kabutihan, bilang isang taong lumalapit sa Diyos, at bilang isang tao na gusto pong taglayin si Jesus, sino siya para sa iyo? So ngayon, eto na. Ang kabutihan ba o si Jesus ba ay sapat na para sabihin natin na porke ba nakikita mo na wala nang nagkakasala sa iyo? Porke ba nakikita mo na itong taong ito kahit magkulang sa iyo ay hindi mo natitignan na kasalanan? Dahil ang sabi mo bilang lingkod ka ng Diyos, teka, ako'y likha din ng Diyos eh. Likha din siya ng Diyos. So ang tingin ko sa kanya, kung siya likha ng Diyos, siya'y mabuti. Di ba? So ngayon po, yun na ba ang tingin natin kay Jesus? Doon ba natin siya nakikilala? Pag ang tingin mo sa paligid ay, sa kabaligiran ay puro mabubuti na, puro magaganda na. Sapat na ba yun para sabihin natin nakikilala mo si Jesus? So yung una, sabi, kilala mo na ba si Jesus sa pagiging pagtataglay ng konsensya? Di ba? Ikalawa, si Jesus ba'y kumilos sa iyo? Nakilala mo ba siya sa pamagitan ng hindi ka na nakita ng pangit sa kabaligiran? Lahat maganda. At yung panghuli, sabi sa ating gospel, ay ikaw na po si Jeremias. So si Jeremias po, isa po siyang propeta na kung saan ay nagsasalita po siya tungkol sa mga kabutihan ng Diyos. Siya yung nagpaprophesize, so siya nagsasabi ng mga bagay na maaaring maganap. So, si Jeremias po ay nagpapahayag sa pamagitan po ng pananalita. So ito yung sasabihin natin. Tayo ba'y nakagagawa ng kabutihan at nakikilala ba natin ito? Si Jesus. Sa pamagitan na ba ng pagsasalita? Sumugot si Juan si Pedro, Sa pagsagot niya, sabi kasi ni Jesus sa kanya, ikaw ba, sabing ganon, sa mga alagad, paano niyo ba ako nakikilala? So sumagot siya, ang sagot niya ay, ikaw po ang Mesiyas o tagapagligtas. So sa atin, ito yung gusto nating maintindihan. Hindi ba? Si Jesus po bumaba sa lupa para magligtas o tumubo sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga ginawa. Tignan po natin mabuti ito. Kung sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa, bilang tayo pong lahat ay Kristiyano, hindi ba supposedly yung way of living ni Kristo ay kamukha lang sa atin? O mali, yung way of living ni Kristo dapat maging kamukha natin siya. Kumbaga, tayo yung susunod sa Kanya. Tayo yung gagaya sa Kanya. Hindi natin pwedeng ipagpilitan yung sa atin. So, when we say we are Christians, we are all Christians, meaning ang ating pamumuhay po ay hindi nabubuhay lang sa pag-claim mo Kristiyano ka. Ang pamumuhay mo kahit hindi mo sabihin Kristiyano ka, ito yung namumuhay ka sa pamamagitan ng kung paano namuhay si Jesus. Nakapagpagaling ng mga may sakit. So sa atin, paano sasabihin mo? Ay, mga doktor lang makakagawa niyan. Of course, mga doktor lang makakagawa ng pagpapagaling. Pero still, kung papayagan ng Diyos. Kung hindi, hindi. Di ba? Kaya nga sa atin sa pagpapagamot natin, ay dapat may kasama o may kalakip na panalangin po yan. So ito ibig nating sabihin, kung tayo po ay lingkod ng Diyos bilang isang Kristiyano, paano mo siya nakikilala? Nakikilala mo ba siya dahil sa ikaw ay nakukonsensya? Nakikilala mo ba siya dahil sa ikaw ay ang paningin mo sa kabaligiran, puro maganda na? O nakikilala mo ba si Jesus sa pamamagitan ng ikaw ay nagpapasa ng salita ng Diyos? So sa atin po, bilang Kristiyano, again, sabi natin kanina, si Jesus po, nasabihan na makapangyarihan dahil yung kanyang sinasabi, kanyang ginagawa. Diba? So sa atin po, bilang Kristiyano, sana ganoon din, makapagpagaling tayo ng bulag. So ito, spiritual po natin kukuhanin. Ito po again, ay paliwanag na ICDCs, hindi po natin kiniklaim. So, maingat po tayo dyan kasi ayaw po natin magkakamali bilang isang Katoliko. So ngayon, pag sinabi natin na nagpagaling ng bulag, although kahit naman physically, yung kanyang form ay normal, pero paano ba yung nagiging bulag sa pananampalataya? May nakita kang isang kabutihan na ginawa ng iyong kapwa. Halimbawa, merong isang tambay, yung isang tambay, nakakita ng ali o tao na may hawak na mga mabibigat na gamit. At ngayon, sa sobrang
naawa siya, sa awa niya dun sa tao, ang ginawa niya, dali-dali siyang tumakbo, tambay lang po ito at tinulungan yung taong nahihirapan. No? Sa kanyang pagtulong, nakatanaw tayo, ito yung sa Bulaga, imbis na makita mo yung kabutihan ginawa ng taong tambay na iyan, ang naging salita mo pa ay, kaya lang naman tumutulong yan eh. Para lang naman kasi pumapil yan dyan sa taong yan para sa susunod, maabutan siya ng pera. Nakita po ninyo, hindi natin nakita yung ginawang kabutihan ng tao, bagkus hinanapan pa natin siya ng kulang o mali na hindi man nag-exist. Ano pa? Magpagaling tayo ng mga taong pipi. So, di ba? Si Jesus lang yun nung panahon niya. Opo, literally ginawa po ni Jesus yan, but this time spiritually po. Lahat ng tao ay nagkakasakit ng spiritual. Paano yun? So, yung pipi po, ganito naman. Wala tayong kaalaman sa pagsasalita po ng mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. Kagaya sa simbahan, sinasabi po dyan na humayo kayo at ipalaganap ang salita ng Diyos. Pero anong ginawa mo? Matapos ka magsimba, dumiretso ka ng mall, dumiretso ka ng restaurant, hindi ka nagpalaganap. So ngayon, kung sakali may narinig tayo sa misa at hindi ka nagpalaganap ng salita ng Diyos, ibig sabihin po niyan, masasabi natin na ikaw ay pipi. Sana po nasusundan po ninyo. Ano pa? Bingi. Spiritually, ang bingi, ito yung mga tao na kung saan ay nakapakinig ng aral ng Diyos sa simbahan. O kaya ganito, para simba ka, at ikaw ay magaling makipagkapwa, pero once na nag-suggest na sa'yo, brother, sa pagiging ikaw ay member ka ng simbahan, dapat iwasan mo ni ganito. Siguro ang pwede mong gawin ay ganito. Nag-suggest sa iyo yung kapwa mo, kasamaan mo halimbawa sa trabaho, kasamaan mo halimbawa sa gampanin para sa Diyos, sa ministry pinabibilangan mo. Bakit ka naging bingi? Kasi bakit? Ang naging tugon mo sa kanya, tignan mo to. Ako papapayuhan mo, ako papagsasabihin mo, ikaw nga eh. Di ba? So ang ibig natin sabihin, pag hindi tayo nakikinig at yung ating sarili lang yung pinakikinggan natin, pwede mo sabihin niya na yun yung kapansanan natin. Spiritually, bingi ka. Bulag, pipi, bingi, ano pa? Pingkaw. Yung pingkaw ay ganon, yung kamay. So ngayon, ano yung ganon? Spiritually, kung ikaw ay pingkaw ka o yung kamay mo hindi may kilos mabuti, ay hindi ba ang Panginoong Jesucristo na napako sa krus, nagligtas po ng sangkalupaan. Tinubos po niya tayo. Sa kanya, kabaliktaran sa tao, nung napako siya sa krus, nagtubos. Ang tao po pagka napako, hindi po dadamay sa kapwa. So yung pingkaw na sinasabi, spiritually, ito yung ayaw mo man lang iabot yung iyong kamay para abutin yung kapwa mo nahihirapan. Ano pa? Pilay. So sa pilay naman, pwede nating sabihin, ako po literally, nahihirapan ako lumakad, Pero, literal po yun, Spiritually, paano yun? Yung bang tipong kung halimbawa, meron kang natutunang aral, kailangan mong ipasa sa kanya, tinatamad kang puntahan yung kapitbahay mo kasi nga, yun nga ang dahilan mo, bakit ka naman pupunta? Ako nga lang, hindi ko nga magawa yung sa akin. Diba? So yung ganun yun. So marami pang ibang spiritual na pwede natin kuhanin. At ito ba yun? Idagdag natin ito, yung bumbag kapaalis ng masasamang espiritu o ng mga demonyo. Ito kasi nung una, hindi ko po naunawaan. Pero ito yung naiintindihan natin dito. Spiritually pala, ay bakit tayo inaalihan ng demonyo? Actually, yung po nakikita nating pictures sa ating pong mga libro tungkol sa demonyo, may sungay, may buntot, hindi naman po talaga nag-e-exist yun. Kumbaga yun po ay parang lang yun, visual aid. Kasi po, kung ang Diyos nga po natin ay purong espiritu, di ganun din yung mga yan, walang physical form. So, paano mo siya makikita? So, ngayon, ipaliwanag natin, humilang po kasi yan sa mga hayop. Ang hayop, may sungay, may buntot. Ano ibig sabihin nun? Ang isang tao, ba't inaalihan ng masamang espiritu yung isip niya? Pagka po, nawawalan na siya ngayon ng pakialam sa kanyang kapwa. O halimbawa, may nagkukulang sa ating harapan, imbis na tulungan mo, ang ginawa mo, lalo mo po siyang dinikdik. Lalo mo po siyang pinahirapan. Nagkakaroon na nga siya ng problema sa kanyang pakipagkapwa-tao, imbis na tulungan mo, ang ginawa mo, lalo mo po siyang pinahirapan.
Ganyan kasi ugali mo talaga eh. Di ba? Nagkukulang na nga, hindi mo pa tinulungan, samantalang active naman tayo sa simbahan. So, yun yung atin pong matandaan, ano? Yun pong mga bagay na yan, yung naaalihan ng demonyo, nagpapagaling. Siyempre, pag nagsisimula na tayong gumampan ng kabutihan, pag nagsisimula tayong, tulad po, ito po, sa paglapit namin sa simbahan, kami po ni Ate Jing, ni Ate Nini, unti-unti po nating naunawaan kung ano yung kakulangan natin. Unti-unti nating naunawaan kung ano yung mga dapat nating punaan. Unti-unti nating naunawaan kung paano ba dapat talaga makipagrelasyon sa Diyos. And hindi ibig sabihin na ganyan po yan ay nagiging banal na kami ng tuluyan. Hindi po. Sinusubukan po natin lahat. At yun nga yung paggaling mo sa pag-aali ng demonyo sa iyong isipan. Diba? Imbis na isipin mo ay puro mga hindi magandang bagay, maisip na natin sa pagkapagaling po ni Jesus, bilang siya po yung Diyos. Kung tayo po, taglay natin si Jesus, yung karaniwang tanong natin lagi sa mga kasamahan. Paborito ko po yun eh. Si Jesus ba laman ang puso mo? Magsasagutan naman, Ay oo. Talagang si Jesus naman ang puso ko. Kaya lang po may kasunod akong tanong doon. Buhay ba? Yun lang. Maaaring hindi buhay o kaya baka tulog. Bakit natin tinatanong yan? Kasi nga, kung Jesus po ang laman ng puso mo, dapat, di ba, yung kilos at galaw mo, Jesus din. Hindi naman natin sinasabi na paka-perfectin natin yung ating mga kilos, but sana, hopefully, unti-unti, kahit konti lang, hindi naman po tayo hinihingan ng Diyos ng isang mabilisang paggawa, Ang hinihingi sa atin ay kahit mumumulang kagaya ng gospel natin last week. Ang sabi dito ay binibigay sa mga tuta, Yung para sa anak daw ay hindi dapat ibigay sa tuta. So kung titignan natin sa pagkakataong iyon, yung mumu na yun, aral ng Diyos yun eh. Na kung saan dapat sa mumong iyon may gawin kang aksyon na kahit malilit lang. Kaya nga sabi po doon ni Jesus po, tunay nga napakalaki ng iyong pananampalataya. Meaning, kahit na maliit na mga gawa lang na mabuti, okay na yon kaysa yung wala. Yung maliit na yon, katumbas siya nung sa nagbigay po sa templo, isang mayaman at isang mahirap o isang dukha. Yung mayaman nagbigay ng marami, yung po dukha nagbigay po ng isang kusing. So dito po, kung titignan po natin ito, maliwanag na maliwanag po sa ating mga kinukuhang mga examples galing din sa mga Bible na kumbaga po, ito yung kailangan talaga. Ibigay mo yung buong ikaw. Di ba? Yung maliit na yon, yung nagbigay ng isang kusing, kagaya ng tuta na yan, na tumatanggap, isipin nyo nga po ito, yung pong tuta na yun, Imagine natin, ang tuta, kung sino po yung nagpapakain, yung loyalty niya nandoon. Kaya naman nga, ang kausap ng babae doon, si Jesus nga, na kumbaga para bang, ito Jesus po, ay bigyan niyo po ako ng kaunti. Kumbaga yung loyalty ko magiging sa inyo. Kasi syempre, ang mga tao talaga sa panahon ngayon, naghahanap na masusumpungan. Kagaya ng gospel natin, di ba? Paano mo siya nakikilala? So kumbaga binanggit na nga yung tatlo, si Juan Bautista, si Jeremias, tsaka po si Elias, So kung titignan natin, ganun ba ang pagkakakilala mo? Samantalang sa pagkakasagot nga ni Pedro, ikaw po ang Mesiyas. Kasi bakit? Ang tagapagligtas po natin, hindi tayo pwede maligtas nang wala tayong ginagawa. At ang sabi, Pedro, dahil sa katatagan mo na yan, kasi po bakit naging matatag si Pedro, siguro kuhanin natin yung katumbas ng kanyang pangalan. Ang Pedro po ay hango sa salitang Petrus o rock. Ang rock, yun yung unmovable object na napakalaki. So hindi mo siya pwedeng basta-basta buhatin kagaya ng isang batong maliit. Kumbaga, unmovable, so matatag yan. Kaya nga may mga gospels din tayo na yung bato mo dapat huwag nakapatong sa bato ng iba. So dito, balik tayo sa ating topic, kung matatag sa iyo, na ikaw ang paniniwala mo ay si Jesus ang tagapagligtas, na kung saan si Jesus po may ginawa para sa atin. Ang ginawa niya, yun nga, naggamot ng mga may sakit, bumuhay ng patay, nagpakita ng himala. So pinakita lahat. So kumbaga sa atin po, hindi tayo maliligtas ng walang gagawin. So siguro ganito, karaniwan sa ating mga Katoliko, nasasabi sa atin ng ibang sekta ay, hindi po ako against sa ibang sekta, sinasabi ko lang, kapatid, naligtas ka na ba? Di ba? Ang tanong mo ngayon, saan? Sa kumukulong asupre. Pag tinanong mo yan, hindi nila may tutulong kung saan. Kasi talaga, there's no such thing na kumukulong asupre. Wala po. Isipin po ninyo, kung mula umaga, ganito po,
Kung mula umaga, tayo po ang ating hinahangad. Pagising pa lang natin, pagmulat ng mata natin, nagpasalamat ka agad ng Lord, salamat po sa inyong buhay na pinagkaloob sa akin. At mula doon, isipin mo, kung binigyan ka ng Diyos ng buhay, ano ngayon yung magiging balik natin sa Kanya? Saan ba natin gagamitin yung buhay na ating natamo sa Kanya? Ano? Kung mula umaga, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa Kanyang binigay na buhay, sana sundan natin ito ng mga kaisipan sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi nga tayo, no, kaya nga sinasabi na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat po tayo ay nananagutan sa ating kapwa. So ngayon, ito yan. Kung wala umaga, inisip mo puro kabutihan, tanghalian kabutihan, hanggang sa kung saan maharap, trabaho, eskwelahan, puro kabutihan, ano? Tayo pong lahat ay maaari mong sabihin kung mula umaga hanggang gabi, puro kabutihan nasa isip mo, saan ka maliligtas? Kung puro kabutihan ang nasa isip mo at ang pinaplano mo, ibig sabihin, naligtas ka saan? Mula umaga hanggang gabi, kabutihan, naligtas ka sa paggawa ng kasalanan. Yun ang totoo nun. Ano? So, tignan natin ito. Maliligtas lang tayo sa paggawa ng kasalanan. O, di ba? Ulitin ko. Magkakaroon lang po tayo ng kaligtasan, ano? Mula sa paggawa ng kasalanan. Kung tayo po, ang ating isip at puso, ay nakatuon sa paggawa ng kabutihan. Sino yun? Si Jesus yun. Hindi pwedeng puro salita, kundi may gawa. Kaya nga sabi dito, kung sa katatagan mo, ang iniisip mo lagi, kay Pedro po yun, ano? Matatag ka, ang pasya mo ay gumawa ng kabutihan, nakikilala mo na ang pagliligtas ay sa pamamagitan ng hindi puro salita lamang, kundi may kasamang aksyon. Ano? Tama nga na ikaw ay maliligtas. At ngayon, sinasabi dito ay hindi mo nakilala si Jesus sa pamamagitan po ng katawan at dugo. Kumbaga ito yung pinag-iisipan ko kanina. So kung sa katawan at dugo, pwede nating masabi, ito napakagandang connection ito. Yan po yung ating Eucharistia. So tignan natin baka maguluhan tayo. Bakit sinasabi na hindi mo ako nakilala dahil sa katawan at dugo? Kasi ganito may mga tao po na susubo ng osya. Paliwanag natin ito. Pero sa pagtanggap po ng osya, katawan at dugo ni Kristo, ano ba yung naging action natin? So, pasimplihin natin, bakit tayo kumakain? Para tumarabaho. Diba? Kaya ka kumakain para masustain mo yung sarili mo at magkaroon ka ng lakas physically. O bakit? Karaniwan yan, kung anong linya ng trabaho mo, di mo ginagamit. And kahit nga yung yung mga online na trabaho, online jobs, no? Kahit na nakaupo lang sila, napapagod din sila, kumakain din sila. So this time, ito yung sinasabi natin, tumatanggap tayo ng Eucharistia o katawan dugo ni Kristo, pero ano ba yung nagiging paraan natin? Kumbaga kung sakali ba, tumanggap ka, ano ba yung naging trabaho mo? Sana po sa atin, maintindihan natin ito. Kumbaga, oo, tama. Pagka ba nakatanggap ka ng ostya o ng katawan dugo ni Kristo, sapat na ba yun? Na ibig sabihin, nakilala mo na si Jesus? Di ba? Nakuha po natin. Ang ibig natin sabihin, di ba, kahit na kada misa ay mag-consume tayo, tumanggap, ng banal na Eucharistia, ay hindi sapat. So, kaya nasabi, ito yung dulo ng ating gospel. Sabi dito, babasahin ko lang po para eksakto. Ayan. Ang nagpahayag sa iyo ay yung aking amang nasa langit. So ngayon, ang tanong natin, yung amang nasa langit, ibig sabihin, kuhanin natin yung langit na nagbibigay ng kaligayahan sa tao na kung galing sa ama, ay yung kaligayahan na siksik biglig at umaapaw. So ang sabi, ang naghayag daw sa kanya, hindi yung katawan at dugo, kundi yung amang nasa langit. So kumbaga, ano po ba yung amang nasa langit? Ito po, again, reflection lang ito, na hindi ba, yung amang nasa langit ay ang Diyos. Ibig sabihin, kung yung Diyos natin yung nasa langit, yung kanyang pong kalooban, sigurado, puro kabutihan. No? Ibig sabihin lang, kung ang naghayag po sa atin ay yung pong ama natin nasa langit, ibig sabihin yan ay katwiran para sa Diyos. Yung katwiran para sa Diyos, yun ang magpapakilala sa kay Jesus. Di ba? Bigyan natin ng konti pang paliwanag. Kung iniisip nga natin, sabi natin kanina, ay puro kabutihan mula umaga hanggang gabi bago tayo matulog, di ba? So doon pa lang, nagkakaroon na tayo ngayon ng katwiran kagaya ng sa Diyos. Kaya nga, sabi natin, bakit naging makatwiran ng Diyos? Maliwanag yun sa John 3:16 For God so loved the world
He gave us His only begotten Son. At bakit niya ginawa yun? Nakita niya kasi na ang tao po ay kilala ang Diyos. Kaya lang, hindi alam kung paano siya mahalin. Kaya binaba niya anak niya para maging tagapagturo. Kaya nga ang tawag kay Jesus po ay guro, rabbi, tagapagturo siya. O titignan natin ito, nakita ng Diyos na hindi niya dapat parusahan ang tao. So, ibig sabihin, naiintindihan niya, ay, teka lang, hindi ako alam ng tao kung paano ako mamahalin. Kaya ito, meron akong ibaba sa inyo. Itong anak ko na magtuturo sa inyo. Ngayon, kung sakali, may tagapagturo na. Kaya nga sa atin, meron pong blueprint na iniwanan si Jesus po. Isa pa rin yung tumutubo sa atin sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang daan. Katotohanan, di ba? At buhay na pinamuhay niya. So, yun po yung sinasabi natin. At ngayon, kung ganoon po yung nagaganap, ibig lang sabihin, meron pong wastong katwiran ng Diyos para sa atin. Bakit? Hindi, ang katwiran ng Diyos po kasi ay just, no? Totoo yun. Kasi bakit? Hindi siya basta-basta magkahatol sa atin. Kumbaga, ginagamitan niya tayo ng pag-iisip na pangangatwiranan po yung ating mga ginagampanan. Kaya nga ito may mga panahon na ito, sinasabi ng ating simbahan dati, hindi tinatanggap talaga yung mga nagpapakamatay Kaya lang ito po yung totoo dyan. Dahil po ang Diyos ay tunay na wasto lagi ang katwiran. Sa Kanya po, pinapayagan na ngayon na yung mga nagpakamatay ay basbasan sa simbahan. Kasi nga, hindi natin din alam kung bang sa oras o sa huling patak ng kanyang buhay ay kung yung Diyos ang pipiliin niya. Hindi natin alam So ngayon dahil doon, hindi siya naghuhusga. So tignan natin, balikan natin. Yung mismong kaisipan para sa Diyos o kalooban lang ng Diyos yung nasusunod sa atin o nagaganap sa atin, doon lang po lilitaw talaga si Jesus. Doon mo siya makikilala. So sino si Jesus sa'yo? Si Jesus yung magliligtas ng aking kaluluwa sa pamagitan ng paggawa ng mga ginagawa niya. Diba? Diba? Kaya nga siya naluklok sa kanan ng Ama. Meaning sa kanan, lahat na kanyang ginawa ay tama. So kung ganoon po, kung lahat po ang ginawa niya ay tama, napunta siya sa langit, tayo man may pag-asang mapunta sa langit. At kaya ngayon, sinabi sa Biblia o sa gospel natin, at sa iyong katatagan na yan, sa batong yan, itatayo ko ang iglesia. Iglesia ng Diyos. Hindi po yan tinatawag ng structure, kundi iglesia po ng tao, kalipunan. Dahil bakit? Kung matatag sa iyo na nakikilala mo si Jesus sa pamagitan ng pagpapamalas mo ng kabutihan, sa pag-aakay mo ng iyong kapwa. Yun si Jesus di ba? Gumamot, nagpagaling, nag-aakay ng kapwa, papunta sa Diyos. Kaya nga, si Dimas yata yun, hindi ko tandaan. O si Dimas, sa oras ng kanyang kamatayan sabi niya, isama mo ko sa iyong kaharian. Sino ba kasama ni Jesus sa kaharian? Bagamat makasalanan yun. Di ba ang Diyos? So, tingnan natin yun. Kaya nga, sa katatagan na yan, bakit itatatag yung simbahan? Ibig sabihin, buo sa iyong isip at puso na ikaw, bilang isang nagpapaka-alagad, nagpapaka-maka-Diyos ka, ay ano ang magiging action mo. At dahil dyan, mabubuhay iglesia sa ngalan mo. Tama ba? Ano pa? So, ibig sabihin lang din, ibibigay din yung susi ng kalangitan sa atin, mga susi ng kalangitan, at hindi po makakapasok sa atin o hindi natin mabubuksan yung pong susi ng impyerno. Hindi natin magagamit yun. Ibig lang sabihin, yun pong impyerno kasi, siguro pasimplihin natin ito. Kung gumagawa ka ng kasalanan lagi, ang impyerno o yung pintuan ng impyerno bukas para sa atin. At pasimplihin pa natin, ang impyerno ito'y damdaming malungkot. Bakit? Damdaming malungkot na kumbaga wala naman tao talaga na gumawa ng masama na naging masaya. Diba? O yung langit naman, sinasabi sa gospel na ipagkakalob kay Pedro yung susi ng langit, mga susi ng langit. Bakit? Sa paggawa mo ng kabutihan, sa pagiging alagad mo, dahil po si Pedro po ay alagad ni Jesus, di ba? Unti-unti nabiwitness mo kung ano yung paraan ng Diyos Unti-unti nabiwitness mo yung mga sinasabi natin sa pari na, Father, paano ba yung ganito? Ano ba ang paliwanag dyan? So yan po ang sagot ng mga kaparian natin pag hindi pa nila kayang ipaliwanag ay yung bagay na yan ang naging misteryoso. Misteryoso pero hindi sikreto. Hindi man ibig sabihin, hindi nila alam ipaliwanag Bagkus, kanya-kanya kasi tayo ng paraan kung paano mo tutuklasin yung sikreto na yan. Kung paano mo tutuklasin yung misteryo na yan. So kung sa pare, hindi niya pwedeng sabihin siya, anak kasi, naintindihan ko yung gospel na yan o yung bagay na yan sa pamagitan ng aking pagiging pari. Mag-meet ba tayo doon?
Sabi nga po ng ating mahal na kaibigan si Father Jets, ang Diyos, makikilala mo lang, sa pamamagitan na maintindihan mo kung ano bang ministry ang kinabibilangan mo. So sabi niya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan na simbahan ka maging lingkod ka ng lahat Hindi naman gano'n, no? Sabi niya, kung ano yung ginagalaw mong institution, yun yung ministry mo. Halimbawa, isa kang tatay, so yun ang ministry mo. Doon mo pagbutihin, and from there, doon ka makagagawa ng kabutihan na pwede mong ialay sa Diyos. Ngayon, kung gano'n, nagiging tagumpay ka dyan, di mabuti, ibig sabihin, unti-unti, yung langit na abot mo. Kasi kung makalangit ang buhay mo sa lupa, ang ginagampanan mo lagi ay kabutihan, langit yon. So habang buhay pa tayo, bagamat nasa lupa tayo, nararamdam mo na yung pagiging langit. Kung dito pa lang, train mo na yung sarili mo gumawa ng kabutihan kasi ang gusto mo nga ay, kasi ang buhay natin sa lupa, temporary. Ang gusto mo nga ay makabuka ng bahay sa langit. Yun yung paraan mo. Ano pa? Kung halimbawa, ikaw ay isang leader ng purok ninyo, o kaya sa barangay ninyo, ikaw ang chairman dyan, yun ang ministry mo. So ngayon, kung diyan ka gumagalaw, kasi ganito yun sinabi sa gospel, alam mo yung talian mo sa langit, tatalian din sa lupa, sa lupa, tatalian sa langit. Ganun din, alam mo yung kalagayan mo sa lupa, kakalagayan sa langit. Parehas kasi yun. Ibig sabihin lang, kung paano kung gumagawa sa lupa, ganun din yung tatanggapin sa langit. Depende nga lang yan kung ano nga ba naging trabaho mo dito. Kumbaga, kung puro kabutihan, syempre, ibig sabihin, sa langit ka pupunta. Pero kung makalupa ka, yung ginagawa mong kabutihan, let's say, isa kang, halimbawa ako po, isa akong katikista, at member din ako ng Bible study, member din ako ng Biblical Apostolate, ano pa? So, choir member din ako, Hindi lang tayo active ngayon kasi nga po tayo po yung maraming ginagampanan. Ngayon, sa aking paggampan doon ay ang intention ko po ay makilala ako, hindi ang Diyos. Di ba parang, kaya ako nagpapaka-choir, kaya ako nagpapakilala sa tao, para sa ganon, ang makita nyo magaling na ako. So, ibig sabihin, kung gano'n pa ginagawa natin, hindi ba, yun yung nakatali tayo sa lupa. Makalupang pamamaraan, makalupa, o ibig sabihin, baka material na bagay, Kasi ang hinahabol mo doon, yung karangalan mo. So, nakatali ka sa lupa, ibig sabihin, pagdating sa langit, wala kang matatanggap. Sa pakiramdam din gano'n, masaya ka ba na sumisikat ikaw? Kaya nga kung gano'n ang kinakalabasan mo, maliwanag yun, Kaya hinahango tayo sa buhay ng galing sa Cesarea ng Pilipo, yung idolatry. Kung ikaw, ang buhay mo ay gusto mong ang idolin na ikaw, mali yan. Sabi natin po, ang Diyos po ang pinakamataas sa lahat. Kung ang Diyos ang pinakamataas sa lahat, tayo mga tao ay pantay-pantay, Ibig sabihin, kung tataas ka sa kapwa mo sa pamamagitan ng pagtaas mo sa sarili mo, di ba? Kung Diyos lang mataas, parang pilit mong pinapantayan ng Diyos, doon ka nag-create ng Diyos-Diyosan. So, tignan po natin yan. Ito nga yun, bakit nga sinasabi na yung mga bagay na yan. Kasi nga po, kung para po sa langit talaga yung ginagampanan mo, paano mo ba ma-check yan? Pag gumawa tayo ng kabutihan na hindi pansarili, sabi nga natin kanina, dalawang klase ng kabutihan pansarili at kabutihan para sa Diyos. So kung pansarili po ginampanan natin, yung kaligayahan mo temporary lang. Halimbawa, gumawa tayo ng kabutihan, nagpagawa ka halimbawa ng chapel, tumulong ka sa pagpipintura, tumulong ka sa pagre-repair ng mga pintuan, ng mga upuan, Tapos ngayon, kinlay mo yung pagpuri sa'yo ng kapwa mo, paano yun? Ayun, galing-galing mo naman, brother. Kung di dahil sa'yo, bulok pa rin itong simbahan natin ngayon. Pero dahil nagpapintura ka na, ayan, okay na. Naging bago na ulit. Tapos kinlay mo, kasi ganyan talaga tayo Yan ang buhay natin kiniklaim mo na. Alam po ninyo, paano yung kabutihan para sa Diyos? Pagka ganun kiniklaim mo na, ibig sabihin, pansarili yan. Ganito po yung kabutihan para sa Diyos. Gumawa ka ng kabutihan, pinupuri ka ng kapwa mo, ang galing-galing mo, brother. Iari mo sa Diyos. Ay, nako, brother, nagkataon lang po na tayo po yung instrumento ng Diyos, pero ang kapurihan at karangalan pa rin sa Kanya. Instrumento lang tayo. Nakuha natin, at dahil dyan, kung matatag po sa atin na hindi natin i-claim lahat ng kabutihan na ginagawa natin, kundi ibigay natin, iari natin sa Diyos, na kung hindi niya pinayagan, totoo naman, di po ba? Lahat magagawa natin kung pinapayagan ng Diyos. Kung sakali man may ginawa ka at hindi mo naintindihan at pinayagan mo ng Diyos yun, sa simula, okay yan Pero bandang huli, maniwala kayo. Parang sa akin lang yan, back then, I was graduating student of,
bid, no? Uh, Elementary education. So, third year ako, then exam, ano namin yun, period na yun, ano? So, season na ng exam, then konti na lang eh, mag-fourth year na ako. After the exams, parang yun na nga, fourth year na kami. Sa akin lahat, no? Kaya lang, unti-unti ako napalayo sa Diyos. Diba? Yung aking ginagampanan bilang isang choir member, malayo na po sa aking mga nagagawa. Kaya ngayon, sabi ko nga, blessing yung ginawa ng Diyos sa akin pong pagkakaroon ng sakit. Nung nagkasakit ako, mas nakilala ko siya. Ngayon, sasabihin ng iba, bakit ganun? Para sa'yo, blessing yan. Hindi ba? Ano ba ang blessing natin? Tamang kompleto yung katawan mo, normal ka, pero yung ginagawa mo ay malayo sa Kanya. Ano? Nakikilala ko ba si Jesus doon? Doon ba si Jesus kikilo sa akin? Hindi eh. Pero nung nangyari sa akin yung nagkasakit ako, totoo lang sa akin blessing yun. At first mahirap. Kasi bakit? Hindi mo matanggap eh. Kaya lang, my dear brothers and sisters po, ako may kasalanan. Di ba? Ako may kasalanan. Bakit nangyari sa akin? Tinanggap ko siya. At sa aking pagtanggap, di ba? Mas naging positibong outcome para sa akin. Di ba? Positibong outlook. Dahil bakit? Kung hindi ako nagkasakit, hindi ko siya mas makikilala ng lubos. Di po ba? At mula doon, pwede nating sabihin, siguro example lang natin ito, hindi ko kiniklaim na ako yun, kundi parang ganito lang. Matatag po sa aking isip at puso, kagaya ni Pedro, na si Jesus po nakikilala ko sa paggawa para sa Kanya. And hopefully nga, sa pamamagitan po ng Holy Spirit ay lagi pong maging tama ang ating desisyon at pamamaraan, pati ang pagtuturo. Kaya naman po, ito po yung sa atin, disclaimer naman po tayo lagi para dito. Kung may mga tanong tayo, as long as katolikong katuruan, pwede po tayong makasagot. Pero hindi ko masasabi na 100% po ay tama ako kasi po, even the church po natin ay walang final say naman talaga, equivalent to the Bible na sinasabi ng Diyos. Walang ibang author dyan kundi po ang Diyos. So, hindi po natin pwedeng i-claim na tama tayo. So, siguro, ito po yung aking panghuli para po sa ating gospel. Ang tao po nagiging matatag sa paggampan ng kabutihan, kagaya po ni Pedro bilang alagad, syempre, nawi-witness niya kung ano yung ginagawa ni Jesus po. And of course, from there talaga, makagagawa siya ng kabutihan through the pattern na nangyayari. Ano? Kung naging matatag ka na dyan, ulit-ulitin mo lang din yan. Parang ganito lang. Masaya pa lang magpasa ng salita ng Diyos eh. Gagawin ko yan kasi naging maligaya ako. Pero sapat ba yun? Hindi. Kailangan pag gumawa ka ng kabutihan, hindi mo i-claim. At pag gawa mo ng kabutihan, lagi mo ialay sa Diyos. Ano pa? Hindi sapat magpasa ka lang. Dapat makita sa iyo yung pinapasa, ginagawa mo rin. Ano? So sa atin din po, siguro pinakalagom natin sa ating gospel. So feel free po na magtanong kayo sa amin. Ito pong ating channel ay para magbigay din ng kalawakan o kaunawaan sa mga tao po na gusto pang matuto. So sabi ko nga po, hindi lang ako, si Ate Katikista Ate Jing at si Ate Katikista Nini ay nandito lang kami para po mag-share po ng aming mga naunawaan. Pero hindi namin sinasabi na ito na yung dapat ninyong gawin lahat. Kailangan pong kayo mag-limit, kayo mag-isip kung tama nga po ba yung aming mga sinasabi. Ngayon, kung meron po kayo napupulot na pwede niyo pong i-apply na sa palagay po ninyo ay makatutulong po sa inyong pananampalataya bilang isang Kristiyano, ituloy po ninyo yan. No? So sa atin po, ang sinasabi lang ng ating gospel, siguro ito yung panghuli, ay Jesus po, hindi po natin pwedeng sabihin na ang kabutihan sa puso mo ay sapat na makonsensya ka. Ang kabutihan sa puso mo ay hindi sapat po na ikaw po ay nakikita mo puro kagandahan ng kapaligiran na wala nang kukulang sa iyo. Si Jesus po di makikilala sa pamamagitan ng pananalita lang, kundi si Jesus po makikilala natin sa ating buhay, kagaya po ng sinasabi natin sa kaparian, no? Hindi niya kayang i-explain sa atin lahat. Bagkus kaya po niyang sabihin sa atin ng guide, pero hindi ibig sabihin, hindi nila alam ang sagot. Ang ibig nating sabihin, kanya-kanya po kasi tayo ng pagkakaunawa yan. Depende lang kung paano bang gusto relasyon sa Diyos. O sa atin, yun po yung atin. Si Jesus po ay depende kung paano mong ginampanan. Ginampanan mo ba siya dahil gusto mo lang ikaw maging sikat? Ginampanan mo ba siya dahil gusto mo i-claim na ikaw dapat yung pinupuri? Or
ginampanan mo siya dahil galing sa Ama. Binibigyan ka ng katwiran o kalooban ng Diyos, puro kabutihan. Binibigyan ka ng iyong sarili, ng isip at puso mo sa pagtitimbang mo niya na, teka lang, gusto ko maging alagad ng Diyos eh. So dapat yung aking maging katwiran, itanong ko lagi, pag pa itong bagay nito yung ginawa ko, matutuwa ba ang Diyos sa akin o hindi? So kung makakasakit tayo ng ating kapwa at tayo magkakaroon ng pagkukulang, sigurado po yun, hindi matutuwa ang Diyos. So sa atin, siguro yun po yung aking panghuling pananalita. Sa atin po, sa tanong na sino si Jesus para sa buhay natin, si Jesus po ay buhay sa pamagitan po ng magiging kilos natin sa ating pong kapaligiran para sa ating kapwa. Maglapit tayo ng ating kapwa, mag-akit tayo ng ating kapwa, no? Papunta sa Diyos. Hindi pwedeng tayo lang. Kailangan po ang katwiran mo, hindi lang pwedeng ako'y natuto. Kasi bakit? Responsibilidad po natin yan para tayo din magturo sa iba. So, yun po yung siguro sa atin, ano? So, maraming salamat po sa mga nakapakinig natin. Sana po ay may napulot po kayo sa atin at na-enjoy nyo po sana. Kung may mga tanong po kayo, feel free po na mag-comment kayo sa ating comment section. Yun po. So, katuruan katoliko lang. Hindi po tayo naghahanap ng kadibate. Again, ano? So, sa atin po, usapan lang. So, maraming pong salamat. Again, this is Kuya Fred of Bible Talks, your food for the soul. Magka-closing prayer po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kamanayang pagmahal, sa hapon pong ito, kami pinagpapasalamat sa mga biyaya po ng katuruan at aral. Nawa po sana ay kayo po ang nakita. Ang inyo po sana ng Holy Spirit ang bumaba. Hindi po sana yung aming pansariling interes ang nakita ng bawat makita po nito. Nawa po sana ay maintindihan po namin na si Jesus po ay nakikilala sa paggawa ng kabutihan ayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi po sa aming mga sarili lang pong interes. Kaya naman po sa hapong ito, inihiling po namin muli na sa inyo pong Holy Spirit ay pasukin po ninyo ang puso ng mga bawat makakapanood po ito. Ang lahat po ng ito ay po inaalay po sa inyo. Kaya naman po sana po ay magkaroon pa kami ng mga pagkakataon para mas lumalim pa. Mas maunawaan po namin ang Biblia at mga Gospels para po magampanan namin, may-apply po namin sa aming pamumuhay. At sa ganun po, sabi nga po natin kanina ay walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan po natin mag-akit. Kaya po hiniling po namin sa inyo na kayo po ang manguna sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinagkakatiwala sa inyong matamis sa pangalang Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun, magandang hapon po. Bye-bye po. Hanggang sa muli.